Mga opisyal ng Pilipinas, mga tol, may mga sinasabi tungkol dito sa China. Pag-usapan natin mga kapatid, samahan ninyo ako. Audio Jungle. Alright, mula rito sa John Reps mga kapatid, no? Ito ay ating panonoorin. Merong mga sinasabi, no? Si Secretary Chodoro at saka si Rear Admiral J. Tariela. Sabi ni Tariela, mga pirata daw, mga tol, etong China Coast Guard. Well, gusto kong bigyan ng reaction at komentaryo yan. Samahan ninyo ako mga kapatid. Pero bago natin yan simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps at dito na rin sa ating YouTube channel kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction and commentary, no? So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Samantala, sa isang media interview naman ay inihayag ni Defense Secretary Gibo ang paulit-ulit na pambabatikos mula sa mga opisyal ng China sa kanyang mga pahayag laban sa mga aksyon ng China na nagsasabing maaaring hatulan ng publiko kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pwedeng hatulan ng publiko kung sino ang nagsasabi ng totoo, mga tol. Well, eto para syempre, ito para sa kapakanan na rin nating lahat mga tol. Kasi minsan nakakakita ako ng Pilipino, kapwa Pilipino, naguguluhan at nag-aaway din mismo eh. Kasi yung isa ipinagtatanggol yung banyagang bansa kaysa ipagtanggol yung sa sarili niyang bansa eh. Mga tol, hindi tayo nakikipag-away sa China. Gusto ko lang linawin yan Gusto ko linawin yan lalong-lalo na dun sa mga naguguluhan. Hindi tayo nakikipag-away sa kanila. Ang sa atin lang, iginigiit natin yung ating karapatan. Magkaibang bagay kasi yon, yung nakikipag-away ka ng walang dahilan kesa yung iginigiit mo lang yung iyong karapatan. 'Di ba? Sa kahit na anong paraan mga kapatid o sa kahit na anong senaryo. For example na lang, meron kang bahagi, no? Meron kang bahagi sa mana, 'di ba? Pero yung mga kamag-anak mo gusto kamkamin lahat. Siyempre ikaw hindi ka naman nakikipag-away. Gusto mo lang makuha yung bahagi mo. So eto sa karagatan mga tol, meron tayong bahagi dyan. Yan ay mana o bigay mismo ng ating Panginoon. Dahil hindi naman pwedeng isang bansa lang ang nagmamay-ari ng lahat, di ba? Magkakapit bahay tayo rito, magkakalapit na bansa tayo rito. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang exclusive economic zone. Kung saan mapapakinabangan natin. Meron tayong ganyan dito sa West Philippine Sea. Ang problema mga tol, merong isang bansa na ang gusto kanya lahat. Anong gagawin natin? Sige, inyo na lang yan. Pwede ba yun? Diba? Taong bayan na niya ang humusga. Sa akin naman, taong bayan na maghuhusga eh. Wala naman ako sinabi na hindi totoo. Tama. Totoo naman lahat na sinasabi ko. Sabi nga diba, the truth hurts. Diba? Biruin mo isang tao mga tol. Niyanig yung isang dambuhalang China mga tol. At ang ginawa nila, pinarusahan nila si Secretary Gibo, binigyan nila ng sanction. Bawal na pumunta ng China, ng Macau, ng Hong Kong. Pero mo, ganun sila ka-affected kasi nga mga tol, masakit talaga tanggapin ang katotohanan eh. At hindi ko problema kung wala naniniwala sa kanila. Problema nila yon. Palagay ko, tumingin sila sa salamin. At hindi naman Chinese ang kalaban natin dito na tao. Communist Party ng China at saka gobyerno na nila na nangaagaw ng teritoryo, nagbabalik ng istorya. No? Sinasabi rin natin yan mga tol para lang dun sa mga naguguluhan kasi baka makakita lang kayo ng Chinese sa kalsada, magalit na kayo. Hindi tama yon, mali yon mga tol, no? Actually, pinopromote ko pa nga sa inyo, kayo tikman ninyo yung mga produkto nila. Kasi ako, paborito ko rin mga Chinese food. Diba? At dito naman sa Pilipinas, hindi naman natin kailangan pagtalunan yan. Marami naman talagang Pilipino ang tumatangkilik dyan. Punta ka ng Binondo, punta ka sa Chinatown, dami mga food tripan doon. Try mo. Hindi natin kaaway ang mga Chinese, mga tol. Hindi natin kailangan i-boycott yung mga produkto nila. No. Hindi ganyan dapat ang asta ng mga Pilipino para naman tayong pikon nun asar talo tayo nun. Hindi yung national nilang lahi nilang natin, kalaban natin. Yung ginagawang mali ng kanilang gobyerno, mga tol. Yun yung mali. Gobyerno na nila na nangaagaw ng teritoryo, nagbabalik ng istorya. No? So, hindi nila madaan sa issue
dinadaan na lang nila sa alboroto. Oo. Di ba? Yun ang statement ko. Sa alboroto. No? Hanggang dun lang eh. Kasi, pag tama yung sinasabi natin, tama naman, akseptado ng buong mundo, mahirap na nilang kontrahin yun eh. Kasi doon pa lang sa mga aksyon sa dagat doon pa lang sa mga aksyon sa dagat, makikita mo na kung sino tama't mali eh. Coast Guard sa Coast Guard. Tayo mga tol, itinalaga ng international na batas. Itinalaga ng international na batas. Ulitin ko yon mga tol. Meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. No question about that. Tinatanggap yan mga tol ng international community ng buong mundo. Meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Tayo lang ba may ganyan? Hindi. Meron din ng Taiwan, meron din ng China, meron din ng Vietnam, meron din ng Brunei, meron din ng Malaysia, meron din maging ang ibang bansa, Amerika, meron din yan. 'Di ba? Meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. So anong gagawin natin doon? Pwede tayong manghuli ng isda, pwede nating i-exploit, pwede nating i-explore. Ang problema mga kapatid, eto na. Doon sa 200 nautical miles natin na dapat Pilipino lang ang nandiyan dyan, barko lang ng Pilipino nandiyan dyan, nandudun din yung mga barko nila. At ang malala nun mga tol, sila na ngayon dayo, sila na ngayon nangihimasok ng soberanya natin, sila pa yung matapang na magpalaya sa atin. Sila pa yung maangas na magre-regio challenge. This is China Coast Guard. This is China territory, di ba? O sino may sabing teritoryo nila yun? Wala, sila lang din. Yun ba sinasabi ng international law? Hindi. O, di ba? Kaya sabi rito ni Secretary Gibo, imbis na issue ang pag-usapan, nag-aalboroto sila, nagagalit sila. Laging ang hamon sa kanila, i-arbitrate nyo. Kasi in-arbitrate na yan ng Pilipinas di ba? Dinala na nga natin yan sa Permanent Court of Arbitration, di ba? Talo nga sila, hindi nila matanggap. Ang pinapaniwalaan pa rin nila is yung 9-dash line nila. Narinig natin ang isa sa mga nabanggit ni Secretary Gibo mga kabayan na Chinese Communist Party at gobyerno ng China ang ating kalaban. May mga Chinese din kasi na ayaw sa nais ni Xi Jinping tulad ng pang-aangkin nito sa mga teritoryo ng ibang mga bansa. Tama. Samantala, nagsalita naman sa entablado ng Atlantic Council na isang American think tank si Rear Admiral J. Tariela at doon ay inisa-isa nito ang mga panghaharas ng China sa West Philippine Sea at tinawag na pirata ang mga China Coast Guard. Over the past 3 years, since we launched the Transparency Initiative in the West Philippine Sea, we have gathered more than enough evidence of how the Chinese government behaves. Pwede na nga nating It i-arbitrate began ulit yun in 2023 with the use of military-grade laser against our Coast Guard vessel. This was the incident that gave birth to the Transparency Initiative. Pero mo, kitang-kita mo, ang pagmamatweet dyan ng mga pro-China, mga tol, ano lang daw yun, handheld laser lang daw yan. Yung mga nabibili lang dyan sa tabi-tabi, mga ganun, tignan mo naman kung gaano kalaki ang ilaw niya, no? Was the incident that gave birth to the Transparency Initiative. From there, the record only grew. We documented the swarming of Chinese maritime militia across one maritime feature after another. We exposed the China Coast Guard behaving like pirates. In June 2024, wielding bladed weapons and pikes to block our small boats and stop the armed forces of the Philippines from Pero mo, may hawak ng palakol, oh. resupplying our troops at 2nd Tomasol. And we publish, without hesitation, the deliberate ramming of BRP Teresa Magbanwa by a China Coast Guard vessel in August of 2024. We also showed the world more in 2025. In February, a PLA Navy helicopter came within barely 10 feet of the wing of a Bureau of Fisheries and Aquatic Resources aircraft carrying members of the media, a maneuver designed to terrify our journalist friends. Dito na rin nag-umpisa yung journey natin sa pagre-reaction dito sa West Philippine Sea. Dati kasi ang nire-reactionan natin dito mga tolan yung iba't ibang mga history, iba't ibang mga mystery, tapos napunta tayo kay Bantag. Doon sa mga day ones pa lang kasama na natin yun, nag-reaction tayo dati kay Bantag, Remulla, ganyan. Hanggang sa nakita natin yung nangyayari dito sa West Philippine Sea.
Yan, dito tayo kasi syempre dapat ipinagtatanggol natin yung ating bansa. Yan, dito tayo tumutok talaga. 6 months later, in August, a PLA Navy destroyer set out to ram a 44-meter Philippine vessel and instead struck its own China Coast Guard ship, a collision that cost the lives of some of their crew. Tayo pa sinisingil doon, mga tol. Sinisingil tayo doon. Tayo daw magpaayos ng barko nila dahil nagkabanggaan sila dahil daw sa maling pagmaneuver natin. Biruin mo. Ay, naku po. And 2025 closed in December with the China Coast Guard directly water cannoning Filipino fishermen at Skoda Shoal, injuring our people and damaging their fishing boats. The most recent illegal act the Chinese government has committed inside the Philippines' exclusive economic zone is the placement of a movable floating platform at Scarborough Shoal. One Beijing quietly recovered the moment the world became aware once again of its illegal intent. Okay mga kapatid, putulin natin yan. Alam naman natin kung ano ang ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea dahil nga inaangkin nila yan as their own territory, internal waters nila yan. At kapag halimbawa nitong nakaraan merong pag-uusap ang Pilipinas at saka Japan para sa maritime safety, ayaw din nila. Sinasabi nila mga kapatid na dapat daw umiwas tayo sa anumang aksyon na maaring magdulot o magbunga ng di pagkakaunawaan. Wow! Tayo pa talaga sinabihan ng ganun. Sabi nga ni Secretary Chidoro, dapat manalamin sila, no? Tumingin sila sa salamin. No? Sila dapat talaga ang sinasabihan ng sarili nila mismo. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komento at reaksyon. Pwede kayong magbigay ng inyong sariling pahayag. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out!